Rui Hachimura posibleng bitawan na ng Lakers, habang Los Angeles Lakers muling tatangkaing makuha si Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets. Ayon sa ulat ni Ricardo Sand ng Sports Illustrated, inaasahang muling bubuksan ng Los Angeles Lakers ang trade talks para sa Brooklyn Nets big man na si Nicholas Claxton ngayong off-season. Hindi na ito bago, ipinakita na ng Lakers ang interes nila kay Claxton noong nakaraang season at ngayon mas lumalalim ang pangangailangan ng team para sa isang mobile, defensive-minded center lalo't wala na sa roster si Anthony Davis. Sa edad na 26 years old, swak na swak ang profile ni Claxton para sa panibagong core na binubuo ng Lakers. Si Claxton nga ay may kasalukuyang kontrata na tumatagal pa at may malaking annual salary kaya't malabo siyang maging free agent sa darating na off-season. Inaasahang magpapatuloy siya sa Brooklyn Nets at kung magbabalak ang Lakers na makuha siya, posibleng mangailangan ng sign and trade deal para mangyari ito. At ito nga ang mga posibleng trade package. Makukuha nga ng Lakers si Nicholas Claxton habang makukuha naman ng Brooklyn ang kombinasyon ni Jackson Hayes, Dalton Knecht at isang future first round pick. Maaaring isama rin si Gabe Vincent para mag-match ang salary requirements. Ngayong season, si Claxton ay nag-average ng 11.8 points, 9.9 rebounds, 2.1 blocks per game habang naglalaro ng solidong 29.7 minutes kada laro. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na rim protector sa liga at versatile sa pick and roll defense. Sa pagkawala nga ni Davis, nangangailangan ang Lakers ng isang anchor sa depensa at si Claxton ang eksaktong hulma nito. Mahusay siyang shot blocker, mabilis sa lateral movements at kayang mag-switch sa mga guards sa perimeter. Sa opensa, hindi siya demanding sa bola, kaya swak siyang ipares kina LeBron James at Austin Reeves na mas ball dominant. Sa kanyang edad at defensive presence, maaaring si Claxton ang bagong defensive backbone ng Lakers moving forward. Isang piraso na maaaring magbago sa takbo ng kanilang kampanya. Abangan kung paano gagalaw ang Lakers sa off-season na ito dahil kung makuha nila si Claxton, isang matinding upgrade ito sa frontcourt nila. Samantalang simula nang mapunta si Rui Hachimura sa Los Angeles Lakers, hindi pa rin niya lubos na napatunayan na siya nga ang tamang piraso para sa isang team na may championship aspirations. Bagamat nagkaroon siya ng impressive playoff moments sa mga nakaraang postseason runs, hindi pa rin sapat ang consistency sa kanyang laro. Ngayong playoffs laban sa Minnesota Timberwolves, hindi nag-step up si Hachimura sa mga panahong kailangan siya ng Lakers. Habang sina LeBron James at Luka Doncic ang umako ng halos buong offensive load, tila nawawala si Rui sa eksena, isang malinaw na problema para sa isang player na inaasahang magiging third or fourth option ng team. May hawak si Rui ngayon ng 3-year $51 million contract na pinirmahan niya noong 2023 off-season. May isang taon pa siyang natitira sa kontrata na may average na halos $17 million kada taon. Isang halaga na sapat upang gawing tradable asset ngayong off-season. May kagalingan naman sana si Hachimura sa ilang aspeto ng laro. Malinis ang mid-range jumper, may kakayahang umiskor sa transition, at may sapat na katawan para bumantay sa wings at forwards. Marunong siyang mag-post up, solid ang catch and shoot game, at minsan ay nagbibigay ng scoring lift mula sa bench. Pero sa kabila ng mga ito, kulang ang consistency niya lalo na sa malalaking laban. Ngayong regular season, nag-average si Rui ng 11.2 points, 3.8 rebounds at 1 assist kada laro, kasabay ng 47.6% shooting from the field at 37.3% mula sa 3-point range. Maganda ang efficiency, pero madalas ay hindi siya ramdam sa court, lalo na sa defensive end at kapag mahigpit ang laro. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, mas kailangan nila ng isang forward na kayang maging aggressive sa opensa at aktibo sa depensa. Isang player na handang umako ng responsibilidad sa playoffs, hindi yung nagtatago sa likod ng mga superstar. Magaling naman sana si Rui Hachimura, pero ayaw niyang mag-step up sa mga laro kung saan siya pinakakinakailangan. Dapat ay maging consistent ito sa kanyang bawat performance kung nais niyang manatili sa isang contender team tulad ng Lakers. Abangan kung ito na nga ba ang huling season ni Hachimura sa Los Angeles. Pero kayo mga idol, sa tingin nyo dapat na bang i-trade ng Lakers si Hachimura o bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-share at mag-comment sa baba ng inyong opinion at reaksyon tungkol dito.